kaganda at AP kasayang araw para sa ating AP kahuhusay ng mga mag-aaral. Ako si Teacher Monique, ang fantastic na guro na makakasama ninyo sa pagtuklas ng fantastic na mundo ng araling panlipunan para sa ika-4 na baitang. Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun sa Aral Fun! Alam ba ninyo ito? Saan nyo ito kadalasang naririnig o nakikita? Tama! Ang hashtag Laging Handa ay salitang nagpapaalala upang mapaghandaan ang mga kalamidad na ating mararanasan. Sa aralin na ito, iyong matututuhan ang mga sumusunod. Una, nagagawa ang maagap at wastong pagtugon sa mga panganib. Pangalawa, natutukoy ang mga kalamidad na dapat iwasan at paghandaan sa anumang panahon at pagkakataon. Halina at ating simulan ang pagtuklas ng fantastic na mundo ng araling panlipunan. Bago tayo magsimulang magtalakayan, atin munang balikan ang huli nating aralin kasama si Teacher Xiao. Ihanda na ang ballpen, papel, at ang inyong kaisipan. Halina at sagutin ang aking mga katanungan. Punan ng tamang sagot ang mga patlang sa bawat pahayag. Piliin ang sagot sa kahon. Bibigyan kita ng 3 segundo para makapagbigay ng sagot. Unang bilang. Ang patlang, ayon sa sosyolohiya, ay kalipunan ng mga tao. Tumutukoy ito sa bilang ng mga tao na naninirahan sa isang tiyak na lugar o rehiyon. Polusyon o populasyon? Kung ang sagot mo ay populasyon, tama ang iyong sagot. Pangalawang bilang. Ang patlang ay tumutukoy sa pag-aarawan ng anyong hugis ng isang lugar. Topografiya o heografiya? Topografiya ba ang iyong sagot? Kung gayon, tama ka! Pangatlong bilang. Ang patlang ay ang mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, mga ilog, at lawa kasama ang mga depositong mineral na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng tao. Likas na yaman o industriya? Ang sagot sa ikatlong bilang ay likas na yaman. Pang-4 na bilang. Ang Pilipinas ay isang kapuluan o patlang na binubuo ng 7,641 na malalaki at maliliit na mga pulo. Arkipelago o bansa? Ang tamang sagot ay arkipelago. Nakailang tamang sagot ka? Kung lahat ng iyong sagot ay tama, bibigyan kita ng fantastic club. Alam mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng kalamidad? Ano kaya ang mga halimbawa nito? Halina at ating alamin. Ang kalamidad ay tinatawag ding sakuna. Ito ay isang malaking kapinsalaan na dumarating sa mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakataon at panahon. Ito ay maaaring gawa ng tao o natural ang dahilan ng pangyayari. Ang halos buong bansa ay maaaring makaranas ng paglindol. Upang maiwasan ang mga sakunang dulot nito, makabubuti na makibahagi sa earthquake drill na isinasagawa ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC sa mga paaralan. Sa ganitong pagkakataon, tandaan ang mga sumusunod. Ito ang dapat tandaan kapag nasa loob ng paaralan o gusali. Tandaan,
ang duck, cover, and hold. Manatili rito hanggang matapos ang pagyanig. Pagkatapos, lumabas at pumunta sa ligtas na lugar. Maging kalmado at huwag magpanik. Sa labas ng paaralan o gusali, ito ang dapat tandaan. Lumayo sa mga puno. Linya ng kuryente, poste, o iba pang konkretong istruktura. Umalis sa mga lugar na mataas na maaaring maapektuhan ng landslide o pagguho ng lupa. Ang isang importanteng survival skill kapag lumilindol ay ang duck, cover, and hold. Kailangan nating proteksyonan ang ating mga sarili sa maaaring bumagsak habang may pagyanig. Una, maghanap ng isang matibay na lamesa para kumubli o magtago. Ito yung tinatawag nating drop or duck and cover. Susunod, siguraduhin nating hawakan natin ang lamesa dahil maaaring ito'y gumalaw habang yumayanig. Tandaan, ang duck, cover, and hold. Kung malapit ka sa tabing dagat, lumikas sa mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Alam mo ba kung ano ang tsunami? Ang tsunami ay dulot ng isang lindol, pagsabog ng bulkan sa ilalim ng tubig, pagguho ng lupa, o iba pang kaganapan. Ito ay ang pagtaas ng tubig sa normal na lebel. Ang mga lugar na nasa bahaging baybayin o tabing dagat ay napakamapanganib sa ganitong pagkakataon. Kaya, makabubuti na laging makinig, manood, o magbasa ng balita. Ngayon, ating alamin ang mga tsunami alert level at ang mga dapat mong gawin. Tsunami Alert 0. Banta sa Pilipinas. May naganap na malakas na paglindol. Una, walang tsunami. Pangalawa, may tsunami ngunit hindi makaaabot sa Pilipinas. Ano ang rekomendang gawain? Hindi mo kailangang lumikas. Tsunami Alert 1. Maghanda. Malaki ang posibilidad na banta nito sa Pilipinas. Ano ang dapat gawin? Ang mga komunidad malapit sa tabing dagat ay kailangang maging alerto sa posibleng paglikas. Tsunami Alert 2. Magmanman. Maaaring maranasan ang bahagyang unos sa dagat. Ang rekomendang gawain, maging alerto sa kakaibang taas ng tubig o alon at lumayo sa dagat. Tsunami Alert 3. Umalis. Mapaminsala ang namumuong tsunami na makaaapekto sa bansa. Kinakailangan ang madaliang paglikas. Magandang araw mga mag-aaral. Meron ba kayong mga go bag sa inyong mga bahay? Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-assemble ng inyong emergency go bag. Ang kailangan nyo ay isang backpack na kaya nyong bitbitin. Ang unang kategorya ay ang tubig at pagkain. Meron dapat tayong tubig sa isang lalagyan. Ang kinakailangan natin ay 4 na litro kada araw. Sa pagkain, meron tayong mga delata
na may easy open tab o kaya naman dapat meron kayong bitbit na can opener. Sa ating emergency power requirements, kadalasan, nire-recommenda natin na meron po tayong isang flashlight na malakas, emergency light, o di kaya yung ating mga kandila. Siyempre dapat meron tayong lighter, pero mag-iingat lang tayo sa sunog. Meron tayong signaling device at ang pinaka-basic na signaling device ay isang pito para makasignal tayo kung tayo ay natrap sa isang gusali. Para sa pag-communicate, kung kailangan natin ng tulong, importante na naka-charge lagi ang ating mga cellphone at meron tayong backup power na isang power bank. Para malaman natin ang mga pangyayari sa ating kapaligiran sa panahon ng disaster, kailangan dapat natin ng isang transistor radio na may mga extra batteries. Kailangan po natin ang ating basic first aid kit para sa mga minor na sugat at sa mga minor medical conditions. Kailangan natin ng mga emergency tools. Meron po tayong multi-tool at iba pang mga survival supplies. Importante rin po na meron tayong mga toiletry kit. Ito po ay mga shampoo, sabon, toothbrush at toothpaste. Kasama na dyan yung isang set ng pangpalit ng damit. Maaring ito ay brightly colored para makita tayo during emergencies. Importante rin po na meron tayong tinatawag na personal protective equipment o gears. Maaring ito po ay sa pamamagitan ng meron po tayo nakastock na mga face mask and N95 mask, pang proteksyon sa ating mga kamay. Meron po tayong work gloves at maaring proteksyon sa ating ulo. Sa panahon po ng mga paglindol, meron po tayong tinatawag na hard hat. Ito po ang basic na nilalaman ng isang go bag. Napaka-importante po na ang ating go bag ay chine-check po natin kada 3 buwan. Simulan na natin ipasok sa backpack para ma-assemble natin ito. Natatandaan niyo pa ba ang nangyari sa Leyte noong 2013? Hindi ba at nakakalungkot na maalala ang bagyong Yolanda na nakapaminsala sa buhay at kabuhayan ng mga tao? Ang nakakalungkot na epekto nito ay dulot din ng tinatawag na storm surge. Ang storm surge ay ang hindi pangkaraniwang pagtaas ng tubig sa dagat o karagatan dulot ng lakas ng hanging dala ng bagyo. Grade 4. Ano nga ba ang dapat gawin kung may banta ng storm surge? Narito ang mga dapat mong gawin kapag may storm surge. Una, gumawa ng plano ng paglikas. Pangalawa, lumikas sa mataas na lugar. Pangatlo, tumutok sa radyo at telebisyon upang alamin ang mga babala. At pang-apat, lumayo sa mga lugar na malapit sa dagat. Lagi mong tatandaan ang 4 na ito tuwing may babala ng storm surge sa inyong lugar. Ngayon, atin namang paghandaan ang mga bagyong paparating. Ang bagyo sa Pilipinas ay nahahati sa 5 babala. Halina at ating alamin kung paano ka magiging #laging handa sa mga bagyong paparating. Signal number 1. Ang bilis ng hangin nito ay hindi lalampas sa 60 km/h at inaasahan sa loob ng 36 na oras.
Mga dapat gawin, makibalita at maging alerto sa pagbabago ng posisyon, direksyon at bilis ng pagkilos ng bagyo. Tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng inyong tahanan sakaling lumakas ang bagyo. Signal number 2. Ang bilis ng hangin ay hindi lalampas sa 61 hanggang 120 km per hour at inaasahan sa loob ng 24 na oras. Ipinagbabawal na ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid. Manatili sa loob ng bahay. Signal number 3. Ang bilis ng hangin ay hindi lalampas sa 121 hanggang 170 km per hour at inaasahan sa loob ng 18 oras. Ang mga nasa mabababang lugar ay kailangang lumikas sa matataas na lugar, lumayo sa tabing dagat at mga lugar na malapit sa ilog. Signal number 4. Ang bilis ng hangin ay hindi lalampas sa 171 hanggang 220 km per hour at inaasahan sa loob ng 12 oras. Manatili sa ligtas na lugar o sa evacuation centers. Lahat ng mga outdoor na gawain at mga paglalakbay ay dapat kansilahin. Signal number 5. Ang bilis ng hangin ay humigit sa 220 km per hour at inaasahan sa loob ng 12 oras. Posible ang pagpasok ng isang tropical cyclone sa bansa. Magkakaroon ng malawakang kapinsalaan sa mga lugar. Sa pagkakataong ito, lubos na kinakailangan ang pagiging alerto. Ilan na nga ulit ang bilang ng babala ng bagyo? Mahusay! 5 ang bilang ng mga babala ng bagyo sa ating bansa. Lagi mong tatandaan na ang bawat bilang na iyan ay may kaakibat na paghahanda upang maiwasan natin ang lubhang pinsala nitong dala. Pagmasdan ng larawan, ano ang iyong nakikita? Tama! Ito ay mapa. Ang uri ng mapa na ito ay tinatawag na hazard map. Ang hazard map ay nagpapakita ng mga lugar na panganib sa baha, bagyo, at storm surge. Kung papansinin ang mga lugar na panganib sa bagyo, ito ay ang mga lugar na nasa baybayin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantalang ang mga lugar na panganib sa pagbaha ay karaniwang matatagpuan sa gitna ng kapuluan. Ito ay ang mabababang lugar. Ayon sa Pag-asa, ang ahensya na nangangasiwa sa mga paparating na bagyo at ibang kondisyon o kalagayan ng panahon, humigit kumulang sa 20 bagyo ang dumaraan sa bansa bawat taon. Ang mga kalamidad ay hindi biro, kaya dapat lagi nating aalamin ang mga dapat gawin upang maiwasan ang lubhang pinsala nitong dala sa buhay at kabuhayan ng mga tao. Ngayon ay natapos mo ng pag-aralan ang mga impormasyon at larawan sa unang bahagi ng iyong module. Bilang takdang aralin, buksan ang iyong module sa pahina 9 hanggang 12 upang sagutan ang mga gawain. Lagi mong tatandaan ang ating mga natalakay upang laging maging #laging handa sa mga kalamidad. Huwag ding kalimutan na i-follow ang ating official DepEd TV YouTube channel at Facebook page upang iyong mapanood ang mga aralin anumang oras online. Hit like, share, and subscribe. Hanggang sa muli mga grade 4. Ako si Teacher Monique na laging magsasabing
Sa Araling Panlipunan, fantastic na mundo ang iyong matututunan. Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun sa Aral Pan! Paalam!